Tapos pagkatapos yun, tapos na, back to normal, no? Yung ano, ganyan. Ano pa ba? Yun o, si Kate o. Siya, Sister Kate, andyan, no? Hi mga uncle. Hello. Hoy, John De Leon, nanonood ako kay Midan kanina, umakyat sa mga Orthodox. Ang ingat. Ay nako, Wala, sis, natatawa lang hininaan ko yung hininaan ko na yung volume kasi nga walang kakwenta-kwenta yung pinag-uusapan doon sa Ano Tapos pinag-uusapan? tapos umiiyak siya doon. Sabi si ni Midan, sinisipa ako. At wala naman sumisipa. Look. talaga may minano ako doon. Dahil ako mismo iritado na ako. Ano ba Hindi ako pinag-uusapan? naninita. Hindi kasi, ang gusto niyang pinopoint niya, kung kasi tanong siya ng tanong sa mga orthodox books, then nagtatanong siya, then sabi ko, wala naman patutunguhan yan, dahil parang meron siyang meron siyang pinatutungkulan talaga ron kanina pa eh. Block sa live. Tapos napunta sila sa Nicaea. So sige, punta kayo sa Nicaea. Then nire-resolve ba na nila Father Lawrence kasama tong si Sir Philemon. Syempre si Sir hindi ko pinatawagin Father. So si Sir Philemon, so ayun. Hindi mo So nag-resolve hindi sila ako doon ng Orthodox. issue. Diyan, hindi nga ako Wala. Orthodox. Yung tawag kong Father Phil. Ko talaga. Hindi ganito Hindi nga Jan. pwede Tuturuan Uncle, kita, ha? kasi nga Hindi, tuturuan kita. Tuturuan kita. Hindi mo siya father, in a sense na father mo siya sa pananampalataya. Pero in respect in his position niya pa rin yan. Irespeto mo siya as his position. Although hindi mo naman siya father in faith or yung ama ng pananampalataya mo. I-respect mo na lang yung kanyang profession. Yan. Profession yun. Kaya yun na lang yung in respect lang. Tama Yun ba? nga, Uncle. Hindi, yun nga, Uncle. So, bali, nagpunta siya doon, nag-ano siya sa Nicaea. Later on, sabi ko, ako na mismo, kaya sabi niya may sumisipa. Talaga naman may sumisipa sa kanya dahil may tinext talaga ako doon sa Messenger, may text talaga ako namin ko naman. Dahil Hindi ako ka block mismo, naiirita ako, Uncle, mga Uncle, naiirita ako sa panunod. Alam ko pa, mo na lang yung si paulit-ulit siya eh. Yan mo na lang yan. Tinext ko So, kung kilala niyo si Komandante si J-Real, tinext ko, sabi ko, sipahin Hindi ko niyo kilala yan, bro. sabi ko, sipahin niyo na. Walang kakwenta-kwenta, sipahin niyo na si Midan. Kayo nang bahala doon. Yan mo na, bro. Tatanong lang ng mga books, gano'n. Wala yan, nagmamagaling lang yan. Isang former person sa siya. Kasi, kunyari, tinatawag namin yung kadebate namin, Pastor Dino. Ano naman kasi sunod sa pangalan niya kasi yung niya. Ganon. Pero, siyempre, sa inyo yan. In respect lang. Bagay. Professional. Hindi kasi, kabagay, kahit naman sabihin nating bawal sa amin, de facto na lang. Tsaka di pwede naman tawagin siyang, de facto, pwede siyang tawagin pare. Talagang father naman talaga siya. Kasi yun yung profession niya eh. Ito si Amanda Gray, Si Amanda Gray. Hello, Amanda. Uncle Boy, nga pala. Hello, Oo, ulit ngayon lang ulit. Medyo nasa mo tayo ngayon. Ay. Pagtilimon, hello. Sinundan mo na naman ako Madya ka na naman, sinundan mo na naman ako. Batakan baby, Batakan baby. Welcome. Mamaya magpe-player ako. Wrestler ba pa? Oo. Alright, so bukas na kayo ng topic ko. Ang topic natin ngayon guys. May mga bago nating napag-aaralan dito. Yung iba, yung kakaiba.
Kung iba eh. Teka. So, logic tayo o tsaka morality. So, pagdating sa ano guys, bakit ang way of worship, yung highest worship na form sa Diyos ay yung pag-aalay ng buhay or dugo. Sabagay, may explanation na, no? Leviticus 17. Yes, 11. Actually, yung dugo kasi representing as same substance yan bro eh. Substance yung galing niya Tama. sa'yo. Oo nga. So representing same substance. Ngayon, yung gusto ng Diyos dati, ang iaalay mo, same substance niya. Kagaya ni Abraham, inalay niya yung anak niya, di ba? Pero syempre, alam ng Diyos na hindi niya kaya yon. Kaya ending, pinaalay na lang niya tuli. Which is yung first kid mo, same substance niya, bro. Yung tuli. Kagaya nung kay Moises, 'di ba, nung tinuli yung anak niya ni saan pangalan ng anak niya? Sephora. Sephora ba 'yun, tama ba? So kasi papatayin siya ng anghel eh. Papatayin siya ng anghel si Moises nung hindi niya pa natutuloy yung anak niya. So sumisimbolo ito sa sakramento na bautismo na kasalanan ng magulang. Kung hindi mo papabautismohan ng anak mo at ikaw ang papatayin ng Diyos, nasa kapabayaan mo. No? Kasi papatayin siya ng anghel Kaya, dun, di ba? Kaya yung bakit dugo, representing yan ng same substance. Yan yung substance mo. So kaya, yun yung dugo mo na dapat ang iaalay mo sa Diyos. Kagaya ng anak mo. Diba? So yun. Ngayon, yung lamb, dugo ng lamb, tsaka dugo ng oxen, yan ay pagpapakita na later on, no, foretaste yan yan ang ibibigay ng Diyos sa atin. Dugo naman ng anak niya ang ibibigay niya sa atin, which is same substance. Kasi hindi lang tayo mag-aalay eh. So ito yung isa ang sa mag-aalay din yung high priest. Kasi regard sa topic. Yung pagpapalipit, alam niyo na ba yung pag-aalay na ngayon na sa Leviticus 3? Yung papalipitin mo yung leg ng kalapate hanggang maputol at iaalay mo yung dugo doon. So, kung sasabihin ng mga atheist na, di ba parang brutal yan, yung pagpatay sa kalapate para ialay. So, anong sagot nyo doon? Brutal. Sa inyo muna, siyempre. Pagpapalipit? Oo, pinapalipit yung yung leg nung hanggang maputol. Yung leg ng kalapate. Hindi ko alam yung Jewish tradition niya ng gano'n. Pero I think meron niya sagot sa Jewish tradition. Leviticus 3. Tingnan ko. Tingnan mo sa Mishnah, girl. Ay, tama na yung Mishnah. Hindi sa Mishnah. May explanation sila dyan. Actually, yung lahat ng nasa Old Testament, pag gusto mo kunin yung context niyan in a Jewish tradition, sa Mishnah mo tignan. Huwag mong tignan sa pasugo. Wala alam ang mga kakamote dyan.
Kain na tayo, kamote. Nilagang kamote. Sarap. Sino to si Pantel? Pantel? Wala nang religion mo, bro. Pantalion. Pantel Orthodox. yun. Orthodox. Anong Orthodox, bro? Anong Russian, Coptic, Greek. Greek. Kaya mga chill lang kami. Yan, Levitico 14, 14-17 ba? Puputol-putol ka, Angel? Wala ka. Ayun nga, pipilipitin nga yung yung leg yung leg ng kalapate. So binasa ko lang ulit. Sa Levitico 1 pala yon, 14-17. So pipilipitin ng pare yung ulo ng kalapate or bato-bato ba yun. Tapos yung dugo, yun yung iaano sa altar. So yun, no? Bakit ganon? Bakit pipilip? So pag tinawag na brutal, kasi literal yun act of worship yun. So hindi na allegorical, literal talaga na papalipitin yung leeg ng kalapate. So malinaw ba ako? Guys, Sister Boltum. Malinaw ba ako dyan? Malinaw. Alright. So, sagot dito, simple lang. Kung titignan mo yung term na brutal, din lang kaya nga kaya mahalaga yung etymology. Yung term na brutal, yun yung paggawa ng isang bagay ng walang dahilan. Or sa ibang salin, stupid. Stupid yung gawa. Kumbaga walang sense na ginawa. Tapos, sa mga medieval English na lang yan nagiging naikakapit yung term na mabigat, matindi. Pero ang etymology talaga niya, pagkilos ng isang pagpatay ng walang dahilan. Yun yung tinatawag na brutal. Kunyari, pumatay ka ng trip mo lang, brutal yun. Sa kahit anong paraan mo pinatay yung tao, kung ito'y walang dahilan, brutal na yun, tawag doon. Sa etymology, sa malalim na kahulugan ng salitang brutal, kahit matindi yan o mababaw, kahit nilason mo ano man. Levitico 1, 14-17. Ngayon, sa salitang brutal, hindi siya brutal. Kasi hindi mo ginawa yun nang walang dahilan. Tama? So, hindi na papasok yung salitang brutal. Doon na tayo, tawag dito, medyo kakambyo yung argument ng kausap natin. Kasi yung brutal, hindi na talaga papasok. So kasi ginawa mo siya na may dahilan. So yung salitang brutal, pagkilos ng pagpatay ng walang dahilan. Walang dahilan. Kunyari, pinatay mo siya dahil trip mo lang, naasar ka lang sa kanya, ganun. Yun yung mga brutal. So yung pag-aalay Actually, Uncle, nakalimutan ko. Yung pag-aalay pala ng ibon, yun ay representing peace offering. Peace offering siya. Kasi ang bird, no, that is representing peace. Pero yun nga, yung point doon, Uncle, kung pansin mo kasi yung act ng pag-aalay, pinapalipit yung liig ng kalapate. So, kung titignan mo, medyo kakaiba. So, yun yung medyo dyan pinapalipit siya. Kasi nakikita ko kasi sa pagan, nabasa ko sa Isaiah 66 verse 3, pinapalipit leg ng aso, binabali yung leg ng aso, which is inaalay ng mga pagan yon. Pero parang brutal kasi sa nila inaalay lang. Hindi ko masabing brutal din
Pero brutal eh. Kasi aso, matagal yung buhay nun kaysa ibon. Yung ibon madaling mamatay. Parang yung aso matigas eh. Hindi ka agad mamatay yon, di ba? Uncle Boy. So, ibig sabihin, may proper way ba? Pag, kunyari, gusto mong, ganun nga, yung maggagano ka lang for purpose. So, may tamang way ba? Yun na nga yung proper way na nasa Bible. Pinapalipit yung leg nung Yung proper way kung gusto mo siya makita, kung paano siya ginagawa ng mga high priest. Nasa Mishnah. Actually, dito nga dinownload ko yung pakita ko. Okay. Hindi ba marirestrict si Uncle? Hindi yan. Dami na nga. Yeah, hindi yan. Sanay na tayo dyan. Dada naman sensitive si TikTok. Ako first ship yung inaano natin. Di naman to ano. Sige, Uncle. Pasok mo. Diyan, nasa taas ka na, Uncle. Diyan. Ayan, pakilak yan. Ayan. Ayan. Yan. So, gaya nga sabi ko, sa Mishnah niya siya maintindihan kung paano siya ginagawa at bakit niya ginagawa yun. Mishnah sa Vahim, summary. Ito yung explanation perform kay pinching off o yung off the head with the priest, no? Pinch niya yung pinaiikot niya, yung ulo ng kalapati. Mas nakakaano yung 6-3. If it's too much or too little, may become invalid. So, dapat may proper M.M. Ayan. Diba? Hindi rin pwedeng May sobrang proper baling-bali. M.M. Oo, yan. Dapat, Yung valid ko. Ito, ang ganda ng pinakita ni Nash. Yung galing. Detalyado, no? Detalyado. Detailed yan. Lahat, ayun yung sabi ko, Uncle. Lahat ng mga Oo, tama. Detailed siya masyado. explanation The ng blood is talata squeezed sa Old into the Testament. altar wall. Doon ako nawindang sa offering may become invalid. Offering may become invalid if mali yung pagka-pinch mo. Kung mali yung pagkakabali. Oo, doon ako na Alright. Doon ako nawindang. Nasagot na So, natin. invalid Ganda. yung offering mo. So, tama. May proper way. Tama si Panto? Si Ate Kate. Si Uncle Magic. What's up, Uncle? Dita. Si Jan De Leon. Jan, bakit binababa ko ng mga kasama mong Orthodox? Yan na. Ayan, si Jan. Papagalitan na Diyan, ba natin? mag-explain ka na. Papagalitan na ba ni Nash? Sa baba, binlock Papagalitan na daw. ba, Uncle Magic? Oo, Si Uncle James, eh. sa baba. Binlock na daw. Kanina pa sa baba nagko-comment. James Matamlawin, shoutout. Bakit ganun kayo, Jan? Ikaw talaga dyan. Nambababa kayo, ha? Kailan namin kayo ginanon sa Catholic na isipin mo, sasabihin nyo yung Catholic para sa inyo hindi Romans. Ano ba yan? Kung tutuusin nga hindi nyo kayang hindi nyo kayang maipag-class sa ibang ikaw nga aminado ka eh. Tapos ang lakas pa ng loob ninyo, such audacity na meron kayo, naka-clash kayo dun sa Catholic. Magkakaroon ng claim. Ito lang ayoko magkaroon ng argument between kasi yung sa inyo nagiging na rin kayo nagiging kumakapit na rin kayo sa pagiging literal. Wag ganun. Uncle Magic, pagalitan ko na. Ang pangit kasi. Sino pangit? Si Jan? Anong pangit? Ano yung Kayo talaga, Ang ha? pangit ng style nila. Yung pangit na style. Kala ko pangit si Jan. Gwapo yan, eh. Kaibigan ko yan. Mabilis yan. Ano ba gusto nyong exclude yung Catholic? Kaya nyo ba dumipensa kayo sa sarili ninyo? Kaya nyo ba? Ayun ang tanong. You cannot. Sige, Uncle Magic. Paluin mo. Hindi nyo kaya yan. Alam ko hindi nyo kaya. Nakita mo kanina yung mga tanong ni Midan, hindi kayo makasagot direkta. Heterodox lang yung salita lang na heterodox. Hindi nyo ma-explain eh.
Kaya mga Kel, hindi natin sila bate. Ano ba nangyari? Pumasok si Midan sa kanila, walang problema dun sa paliwanag ng pare. But the thing is, alam mo, mangga-gaslight si Midan. Hindi naman umubra yung gaslight ni Midan. Pero ito kasing mga nominal naman na Orthodox, na feeling nila na yung mga Catholic, yung Catholic, no, yung term na Catholic na Roman Catholic, naging heretic para sa kanila. Well, hello, sa amin natupad yung pagpapalaganap, hindi sa inyo. Sigurado ko yan. Yun. Oh. Kaya Uncle tawag Magic, na yun yung mission natin eh. So balik Ayun tayo naman. Mission. sa Uncle Magic, ibabalik natin sa topic ha. Yung topic kasi natin yung sa Levitico 1. Uncle Magic, ba may ano ka dito? May dadagdag ka ha. Yung sa act of worship tayo malalim to. Yung about sa mga, kasi yung isa sa pwedeng iba to sa atin yan, sa Levitico, yung sa mga Jewish or Israelites, na yung pag-aalay nila ng kalapate, pinapalipit yung liig nung pare, nung kalapate. So, ang dyan, baka parang brutal sa paningin ng mga atheists. Yung pag-aalay. Okay. Sa morality ba? Contrary sa morality. Kasi sa morality natin, yung mga hayop, bawal din silang, dapat din silang irespeto. Yeah, bawal pahirapan. Yes, bawal pahirapan. Pero yun nga, itong wish na pala, hindi pala yung pagpalipit doon, parang too much. Kasi sa Mishnah, sabi dito, the 6:3. If the priest pinch up too much or too little, the offering may become invalid. So hindi rin siya basta-basta, hindi siya yung may proper way, Pero Hindi sobra, hindi kulang. hindi sobra, hindi ko lang. Pero pwede pa rin yung argument ng atheist diyan. Nahirapan pa rin 'yan. 'Di ba? So brutal pa rin. Yun nga again. I don't think it's brutal kasi yung ibon, kahit ikot niya ulo niya sa isang ikot niyan, hindi Patay mamamatay. Oo. Kasi ang pwedeng iparallel diyan, dun sa Isaiah 66 verse 3, binabalik din yung leg ng aso ng mga pagan. Alam naman natin yung ritual ng mga pagan, may halong immoral yan. 'Di ba? Yung mga immoral sila. Diba meron silang human sacrifice yung some of the Yun pagan nga. culture. Lalo yun. Immoral yun. Human sacrifice. Pero yung bird naman Cremation of care. Hindi, itong yung sacrifice na to, yung ibon, meron siya, I think, sa 3 beses mong ikot yung ulo niya, hindi siya mamatay. Yung pag umabot lang siya doon sa pinaka-sukdulan, doon siya mamamatay. So, therefore, hindi siya pinahirapan. Hindi siya masaktan. Tama. Parang yung napapanood mo sa movie, yung mabilisang pag-assassinate sa leeg. Di ba? Pabilis mamamatay yung tao. Binabaling leeg. Sa mga anggal, ano yung pag na-exorcist ka, nag-rotate ka ng 360 degree. Yun, mga phenomenal na mga naman kasi yun. Rotate 360 Meron naman mga yan. animals na nakagawa ng 360 degree na head. Uncle, alam niyo ba yung bibi kahit wala ng ulo, buhay pa? Yun, bibe. Tama, matigas yun eh. Hindi, yung bibe kasi malakas yung katawan nun. Tignan niyo yung bibi. Basta hindi naapektuhan yung utak, buhay pa. Meron Hindi, wala na nga eh. Hiwalay na Wala nga ng yung ulo, ulo. gumagalaw pa. Wala ng ulo yung bibi buhay pa yan. Isipin Pero, niyo. ang tawag doon, Uncle, adrenaline. So, meron adrenaline yung katawan nila. So, na lang yun, adrenaline, muscle na lang. Muscle memory na lang. Siguro wala nang pakiramdam yun kasi wala nang ulo. Wala na. Muscle memory na lang yun. Parang yung putulin mo yung ahas, mangangagat pa yun. Kasi uncle, may pa yun may puso pa yun kung biglain mong pagputol yung ulo, yung puso tumitibok pa. So therefore, Ito matindi, ito. Alam nyo ba yung karne ng baka, kahit nahiwa nyo na yan, gumagalaw pa yan, karne ng muscle baka. memory.
Hindi yung ipis naman eh, di ba? Di ba? Ano yung Ikaw talaga Ibis, iba yung sumpong, ibis. sumpong, Iba yung ibis. sumpong. Ikaw talaga sumpong. Ipis. Si Sumpong ano pala na. dito, si Samantha. Oh. Si Sammy. Si sumpong. Sis Katolikos kasi Yay! binlock siya. Binlock si Uncle James. Kaya galit nag-umiiyak si Uncle James sa baba. Sabi ka Ano, naman. ano nangyari si James? What happened? Umiiyak si Uncle James sa baba. Matanglawin. Sino si James? What did he do? Sino to si ano? What did he do? Docs, may kasalanan niya si Jan. Oh. Ay, Jan, magic kayo. Wala akong kasalanan sa iyo, Uncle, Uncle Magic. Ay, ibalansin na lang sa akin yan si John De Leon. Dati kong anak yan. Ay, wala akong kasalanan sa iyo, Uncle, si Katolikos. Pagkakipan yan. Ano kasalanan Ibalang ko na lang Ito, yan. ito. Hi, Uncle Pahingin ng Letty. voice, Robin. Ito, may... Ano pa? Ay, kamusta? Ikaw pala Papagalitan ko yan. na ba si Jan? Katolikos. It's me. Anong kasalanan ko, mga uncle, at saka mga PM ako sister, sa, anong kasalanan ko? may PM ako sa core group GC. Ano kayang maganda gawin natin? Ano ba? doon? Yun ba si Mamaya. Mercy? Pagkakala natin. Si Si Mercy? Mercy yan, Uncle. Si Mercy to, si Mercy. Ano? Sa si John. Kung ano, for... Si Mercy pala to. Okay na sis. Tagal kita Mercy, hindi nakita ah. May Sis Mercy. lang ako nag-ano dito sa live. Diyan na kayo, hindi kami active sa mga GC, pero Pero- nag-ano live. Pero may, naman. pero sis Mercy, meron lang akong nasagap na chika. Alam mo, chismoso ko eh. Alam, Chismoso. ka na pala ngayon, Uncle. Ano yan? Baka sabihin na naman chismisan live ito. Nako. Alam mo naman ako, gusto I-PM mo na lang sa akin, Uncle Nash. Baka mabalsagan tayong Chismis na. Kasi chismosa din kami. Chismosa din kami. Ano Spill ba? the tea daw. Spill the tea. Kaiyan nyo na, share na. May nasagap lang akong chismax. Ano mo naman ako, Spill the tea. chismoso ko eh. Swiss. Paborito ko yun. Please, aminado, chismoso, no? Hindi yung Oo, nagpapanggap ba't na ako- banal-banal. Paborito ko yan, ba't ako mahihiya? Di ba? Oo. Swiss yan eh. So, may screen record din naman yung PR, pantira kay Nash. Uncle, may bisita tayo. Buwan na Tiga bibigay Diluson. ko maming Marites. Sa delusion, ano sa tropa to. Picture mo, napaka-cute. Mew. Padaan lang ako. Ay, long time no si bro. Basta. Okay naman. 80s Kaya. Sige lang, usap lang kayo. Giring Ay, niya profile napadaan picture, lang ako. guys. I love it. Pwede ka makisali dito bro. Ano ka ba? Naghihintay ako. Makisali dito. Kaya, Nasaan si Jordex? nasabi na eh, PM ka na daw eh. By the way, pag i-end ko na to no, yung sa yung pag-aalay dun sa Old Testament na brutal daw. Kasi pinapalipit yung leg ng ibon. Unang-una yung salitang brutal. Ano siya eh. Kung titignan mo sa etymology, ito yung pagpaslang ng walang dahilan. Kumbaga kahit saan paanong paraan mo pinatay yan, lason, pinatay mo sa karayom, sa suntok. Actually, basakit nga sa karayom ka papatayin, mas matagal yun. O sa paano kahit na yun? anong paraan, kung Paano ito'y yun? walang dahilan, ayan kaya. Paano yung Carino Brutal? Paano mo naman explain? Carino Brutal, title yun ng kanta. Dati, paborito ko yan. Slapshot yan. Ano ba ibig sabihin nun? Carino. Yung the way na makipagduka sa mga partner mo, gano'n. Medyo Kasi, extreme. ganun. Kasi yung brutal, yung etymology niya, pag dinignan mo sa historical linguistic, ang ibig sabihin ng foolish or stupid. Ibig sabihin, kabubuhang gawa. So, ibig sabihin, very extreme, gano'n. Sa medieval na yon, makabagong term, makabagong ano na siya kasi yung nangyayari dun sa kasi ano yan brute. Kasi ano yung brute, galing yan sa brute. Oo, Ibig sabihin, brute parang malaki or- yung katawan. Pag sinabi kasi dati malaki katawan, Heavy. maliit yung buta. Oo, maliit Parang yung heavy. buta, malaki katawan, ganun. Pero so, pwede pala kinakapit din tawagin siya. brute. Kinakapit din siya sa salitang use ano ba yun?
unreasonable. Pag sinabi kasi natin brute, puro violence lang dati yung brute. Parang sa physical lang magaling. Ganun. Tsaka parang ano siya, isa siya sa parang Kaya pala Brutus, no? Si Brutus kalaban ni yung kay Papay. Kay Papay si Brutus. Pero yun nga, kinakapit din siya sa salitang isang kilos Papay na. parang sinauna yung cartoon sa yan. Nabutan ko yan dati nung bata Favorite ako. ni mama yan eh. Paborito ko yan eh. Yung spinach, spinach. Hindi ko Gates. Hindi mo Gates? Hirap Talaga mag-gates sumpong. Nag-gates mo rin yan, sumpong. Ay, mga uncle, baba Ay, si Don Juan, na, magdi-divide. Si Don Juan, Bakit nandiyan, sumpong ang tinawag ko? Wag naman. Ay, sige, Mercy. Ikaw talaga. Wag naman sa punto per punto tawagin kung kuwan ha sumpong. Ayaw ko malaman yung TikTok account ko nga. Gusto ko sumpong. Sino yun? Nandiyan pala si Uncle Uncle DJ. Nako, lagot. DJ, Don Juan, dyan. Uncle DJ. Ay, Uncle DJ. Sakto. Uncle DJ. OMG, akyat na ba na ako sa punto per punto? Ba't parang lahat Nandiyan pala siya. Kailangan ko i-follow back na parang naka-follow. Yan pala ang Uncle DJ. OMG, si Uncle fine. DJ. Tanong mo kay Father G. Si Jan. Yung Uncle, yung ginagamit mong software, mamaya i-PM mo sa akin. Kasi ida-download ko sa PC ko. Sure. Very good yun. Maganda yun, Nash. Marami ka naman pera eh. Hindi. Mag-invest ka doon. It's a very good source. Source. Pero ingat ka kay Nash. Ingat ka kay John De Leon. Pinapain ka niya sa mga pinapain ka sa mga sede bakantes. Sa mga... Wala, Uncle, wala. Alay mo ba? Nananahimik ako doon sa taas. Uncle Nash. Hindi kasi Uncle. Hindi. Ito kasi yung Uncle. Sandali lang dyan. Papaya mo muna. Paliwanag muna. Paliwanag muna, Uncle. Hindi. Hindi, ito paliwanag lang, Uncle Nash. Kaya ako pinain si Uncle Don Juan sa City Bacantis. Bakit? Kasi ito, umakyat yung tarantadong City Bacantis na yun, nagtatanong sa akin. Sabi sa akin, ako binibira. Sabi ko, hayaan mo, pag ako may nakausap na mas matalino sa'yo, ihaharap kita, tingnan natin kung hanggang saan ka. Ano naman tinanong ng Sede Bacantes sa inyo? Ano sabi naman? sa akin, why are you an Orthodox? Heretic ang Orthodox, sabi sa akin. Sa isip-isip ko nga, ikaw nga, nagkipayas danain ka lang eh. Tapos wala ka na eh. Di, ano yung argument, ano yung daladalang argument ng Sede Bacantes? Anong inopen na topic? Tapos sa kanya, puro foreigner kasi yung tarantado. Puro ano kasi, puro English. Si John, nililis niya yung usapan. Marami na akong violation. Sorry, hindi ba pwede yun? Hindi ba pwede yun? Marami na akong violation. Bawal pala yun. Puro kamura. Anyway, Uncle, hindi ganun nga. Ano siya, Englishero siya. Sige. Yung topic niya, Uncle, hindi ko basta sabi niya sa akin, why are you an Orthodox? Heretic ang Orthodox. Sabi ko, sa isip-isip ko na lang, bakit ikaw? Di ba sabi mo sa akin, ka lang, hanggang kay Pius Danain ka, narinig ko naman kay Pius Danain ka lang, iba may ka pang, si Pope yun, matawag-tawag na Pope eh. May bisita tayo, si Carlina. Bisita. Pangaglukat, ba't kita na nila? Ay, tagtabak ang iwa mo, matagtabak. Nandito po kayo sa live dive. Kanina ipinain niya si Father Lawrence kay Medan. Nakayari na. Di ba dyan? Nakabakar lang ako doon, kinig lang. Ay, Carlina. Si Father Lawrence. Ay, Carlina. Siya naman kasi ang unang umakyat dun eh. Wala naman kaming... Jackie, mamaya ka na. Sinali Carlina muna. Dyan na. Wala, nag-backdoor na si Ate Carlina, yo. Hindi, wala namang problema doon sa sagot nung pare kanina.
doon kay Medan. Actually, maganda naman yung pagkakasagot. Yun nga lang, yung ibang Orthodox, parang ramdam mo na pag RCC, heretical yan. Parang gun lang implied nung salita nila eh. Nung nakita nila ako, actually, Wag mo na hindi dapat mag-assume. yun. Ang sa akin lang, pwede Oo. naman tayo mag-open. Kunyari, may tutol kayong topic. Iungkatin nyo na kagad. O, kunyari, saan yung doktrina nyo, ano yung epistemology nyo ng mga Mariology nyo na wala sa mga... Kasi assumption na kagad, heretic kagad, di ba? So, gaslight kagad yun, di ba? Pwede naman yan eh. False premise agad. False Para sa premise. Pero yung pero yun nga diyan yung sagot nung Father Lawrence, okay naman siya kasi hindi siya kumagat doon sa bait ni Medan. Kasi alam ko naman talaga manggagaslight talaga yung si Medan. Mga gaslight lang naman yung mga yan. Gusto na yan pagawain. Manggagaslight yun. Okay ako Kasi doon. ano, Pero yung ibang Orthodox, alam ko naman sa inyo hindi kayo pwede makipag-debate. Alam ko naman yun. Not like sa Roman side, sa Roman Catholic side. pwede. Kami open kami. Pwede. What's up, my Lord? Open kami. Ganda ng pangalan niya, my Sigurado Lord. yan, open kami dyan. Pwede. Pero sa inyo, hindi kasi Sniper. limitado lang kayo. Nasa I know CCC that. yan eh. Introduction. Oo. Sino mang nabautismo ang pwedeng ipagtanggol. Kailangan kasi uncle, 'di ba? Sabi ko nga sa'yo, paalam ng bishop or sa pare. Exactly. Papaalam ko sa pare. Oh, exactly. Pero nakita mo paano ko tinuliksa ng mga kasama mo. Kaya nga sabi ko, proof without claims can be dismissed without evidence. Kasi nagki-claim sila na heretic yung Catholic na Roman Catholic. Ano yan eh, Nakita mo? assumption non probata. Ano ba yung heretic natin? Sige nga, Oo. magbigay daw. Isa, ano? Nakita mo? Samantalang sinabi na nung pare kung yun ang tingin ko sa amin, kasi open kami diyan eh. Kami as Roman Catholic, kaya namin depensahan yan eh. Yung pananampalataya namin. I don't know sa inyo. Kaya nyo rin naman, pero keep on silent lang kayo, di ba? Pero pag tinitignan nyo, pag titira kayo dun sa Catholic side, sa Roman Catholic, hindi ka kasali doon eh. Pero yung iba, makikita mo kung makatira sa amin. Yan, okay naman yan. Yung iba lang. Oo, yung Kasi iba. hindi naman sila uncle na pag-aral. Kasi sa akin nga, bukod sa talagang parang ako uncle, magkakaroon ako ng aaminin ko yung sasabihin ko. Gusto ko rin kayong dahil nga nung pagpunta ko doon, puro sa kabilang side na narinig ko. Pero alam niyo kung saan lang ako na-stop at hindi ako nag-criticize sa inyo ng heretic kayo. Wala akong sinasabi. Dahil may nagsabi sa akin nga na isang lay minister. Dating lay minister ng Roman Catholic, sabi, huwag ka magsasalita sa kapatid So, nating ibig Roman sabihin, bro, John, hindi yan doctrine nyo, kundi payo lang ng isang tao sa'yo, kundi hindi yan doctrine. Kasi doctrine sa inyo yun, ang doctrine kasi sa inyo, bro, ang Roman Catholic heretic, that is a doctrine. Hindi naman uncle. Di ba may mga nga sila, may mga disposition sila. Siyempre may disagreements kayo sa isa't isa. Pero yung binibring up ng lay minister, wag ka mag-bring up ng disagreement. Kumbaga wag ka nang narinig ko na yun eh. Ang ibig ko sabihin dyan, yung lay minister niyo ba, he represents the whole ay hindi siya lay minister, uncle, na sa Orthodox. Ang sabi ko, dati siyang lay minister po, uncle. Sorry. Okay, Sorry yung Orthodox na yan nakausap mo, is he representing the whole congregation? Wait lang, uncle, ha? Naku, may Shopee ata. Wait lang. Tatakas na. Oh, sa Shopee tatakas na. delivery. Wait lang, may Shopee, may Shopee. Hindi, wait lang po, Hindi, uncle, ganito. Wait lang. Kausap ko lang. Uncle, ganito kasi. Ano ba? Jan, narinig mo yung tanong? Sige. Narinig mo ba yung tanong ko, Uncle Jan? Yes, uncle. Hindi naman siya sa hold ng kalahatan. So, Hindi ibig naman siya sabihin, hindi niya nare-represent yung buong congregation. Yeah. So, ganito lang yun dyan. Yung argument ni Uncle Magic, valid. Kahit sabihin natin, yun yung payo sa'yo, no? Pero yung argument ni Uncle Magic, valid yun. Kasi, hindi naman kasi lahat ng Orthodox kagaya niya.
So, most likely ang mga Orthodox galit talaga sa Catholic, bro. Yun talaga yun. So, kung ikaw, hindi ka tumitira sa Catholic Church, it's just because may value lang sa'yo o may sentimental value sa'yo yung pinanggalingan mo. Eh, paano yun sa mga wala? Kagaya na sinasabi niya, Kalimado. Yun ang magiging problema, Uncle. That's the So, main ngayon, problem. So, ngayon, meron talagang problema. Tama? So, agree ka na may problem. So, valid yung argument niya kay Magic kasi meron problem. Tama? Yes, Uncle. Valid, yes. Yes, Uncle. I totally agree. Wait lang talaga, Uncle. Kukunin ko muna yung parcel. Wait lang po. Sige. Papagalitan ko na ba si John? Papagalitan ko na. Pagbalik ko, Uncle. Pero magro-grocery ako. I need to... Pwede mag-grocery ang mga Orthodox. Pinayagan naman ako ng parish priest namin. Pinayagan ako. So, Uncle, magro-grocery ako. Tapos, pagalitan niyo ako after. Babalik ako, promise. Okay. Nang guilt trip pa. Mag-grocery ako, tsaka yung pala ganito pag nag-grocery na. Ay, God. Ano naman ito? Nakakainis sa Facebook. Ano ba? Yung sa may post ko na yung about sa Rebulto. What is it? What do you want? May nakatira ka ba sa tabing dagat? Ang ingay ng hangin eh. Parang nasa dagat. Ay, electric pan ko yan eh. Akala ko nasa dagat ka. Patayin mo muna Sana yung mga bisita natin. Diyan sa live ni John Dili yun. Lagi ako umakit diyan eh. Kinakausap ko may CD Bacantes. Pag ganyan na ako, ano naman sila? Wala naman, tahimik lang. Bigla na nga lang bumababa. OMG, mag-make pa man tayo ko ng brownies. OMG. Hostile. BRB mo na, I have to make brownies. Sige. Yung post ko sa Facebook, may nag-comment doon. Tumulog ako eh. Ang akala niya pala na tinutukoy sa ang akala niya pala na argumento natin, yung mga Egyptian icons or yung mga Egyptian rebulto ng Egyptian, yung mga Diyos-Diyosa nila, akala nila ay yung ipapagawa ng Diyos sa sa Egypt sa Hindi, Yahweh nga eh. 1919. Tsaka hindi lang Egyptian yun. Tignan mo, may Assyrian sa baba. Nakakainis yung argument niya. Yahweh yun eh. Kaya nga future yun. Kaya nga, protestante eh. Si Yahweh magutos ba mang ganun? Kaya nga, di ba? Nakakayamot. Sino nagsabi? Di niya maintindihan sa yun. Ano to, yung Jeeps, ano ba yun? Ano siya, sa Facebook siya eh. Ano yung church niya? Ano yung church niya? Ano siya, born again siya. Kaya pala, anong pang-aasahan natin? Ganun naman mag-isip kasi yung mga nakausap ko na siya dati eh. Ganun talaga sila mag-isip. Pag pasensya mo na, ay magawa dyan. Di ba nga hindi binasa yung Book of Isaiah eh. Ng buo eh. Niwala ka naman dyan, nagbabasa yan. Babasa-basa lang yan, verse lang. Pag nagbasa yan, verse, kung ano lang yung ituro nung pastor, hindi yan yung buo ang aklat. Kaya nga kinakabisado nila yung verse eh. Ba't kinakabisado nyo yung laman ng verse? Dapat yung story plot. Basahin ang buo yan. Dapat yung story plot yung kinukuha mo. Ito, sabi nyo, wala pang Christian sa panahon nung ipinagawa ng Diyos ang monumento sa Egypt. Kaya nga marami pa ang pinataw sa kanila kasi mga pagano sila, marami silang disposan. Sadly, ang ginawa, ang Diyos na nagpagawa ng monumento, yung mga rebulto, tapos pinarusahan sila ng Diyos. Balo nga. Biktima sila ng Diyos. Pero pinagawaan ka ng rebulto, tapos parurusahan ka. Hayaan mo yan. Mahirap paliwanagan yan. Sabi mo, prophecy yan sa New Testament about yan sa... Kaya sabi sabi ko sa kanya, futuristic yun. Sabi niya pa, futuristic pala. Tapos pinakita niya, sa panahon ngayon, 90% yung Muslim sa Egypt. Tapos about 8% yung sa... Pupunta niya yung Muslim. Hindi naman... Hindi naman sinabing hindi naman yun yung point. Sabi ko nga, hindi naman yun yung point. Ang point lang dito, sa panahon na pagdating ni Yahweh or ng Panginoon, gagawa ng
ng mga monumento at altar. Hindi naman sinabi magiging Kristiyano lahat ng ano. Diba? Yung point lang doon gagawa. Tatangis Magkakaroon. nga sila doon eh. Tatangis. Ibig Kaya, sabihin, diba ang babaw niya, ewan ko dito. hindi May sila magiging persecution. may Oo, persecution. may persecution dyan, tapos bibigyan sila ng tagapagtanggol. Tsaka ang pagiging Kristiyano, hindi yan pasarap buhay. Lagi yan may pasan-pasan na krus talaga. Lagi yan may pagsubok talaga. Oo, may pagsubok din tayo para magpahayahay. Kasi dyan, Yan. Pwede yan, maniwala ako. Kunyari, yung mga wisdom books, yan, pwede verse by verse na lang yan. Pero sa totoo lang, pag nagko-quote ka talaga sa isang dapat talaga basahin mo ng buo yan eh. Talagang Hindi totoo. ka magtanong si Ate Kate. Kasi aklat yan eh, di ba? Sige. Si Martin Luther po, kasi may nakita akong uploaded video dito sa TikTok. So bakit, ano po yung reason ni Martin Luther, bakit pinipilit niya yung Bible alone na paniniwala? Then, Ano yan? tinanggal niya yung ilang hindi niya Bible. pinilit. Actually, ginaya lang niya yung siya. Ginaya lang niya yung nauna sa kanya, si John Hus. Si John Hus. Kay John Hus galing yun. Hindi yung galing kay Luther. Ano kasi yan eh, mga... Ano ni John Hus? Si John Hus, before Luther, siya yung in-execute. Iniiwang Kasi tatlong pope kasi yung nandun dyan eh, during John Hus eh. May schism. Pero, anyways, si John Hus kasi, marami siyang follower. So, nag-antay siya doon sa isang pope. No? Pero since meron dalawang pope na nakaupo sa panahon ni John Hus, no? Yung isang pope sa Avignon, yung isang pope naman nasa Rome. So, kaso, pinakulong si John Hus, nagpapatay din mismo yung kaibigan niya, si King Sigismund. So, yun. So, si John Hus, siya yung parang nagsindi ng mitya for Protestant era. So, sinundan na lang siya ni Luther. Pero si John Hus, namatay naman siyang Katoliko. Pari iyon si John Hus. Pari. Sa kanya yung Bible alone kay John Hus. Salamat, Uncle. Mga Hustine. Tapos may sinabi si John Hus na meron akong propesiya na siya magdadala ng tao, ganito. Tapos yung prophecy na yun, inangkin ni Luther, sinabi niya na siya yung nasa propesiya ni John Hus. Again, DJ, ibigay mo sa akin Maganda yun. Yung yung source ni sa mga ancient scripture. Oo. Maganda yun. Dahil kasi may mga books na ako, kompleto naman ako ng books. Siyempre, gusto ko rin yung instant lang din. Pwede nga natin yan eh. Pero may iba pa rin yun sa computer talaga. Diba? Ito yung mga books na nabili mo na hard copy na mayroong ISBN number. Pwede mong i-upload din. Pwede din Ganon? Kung available siya sa store. So, pwede ko siyang i-upload. Gagamitin mo yung phone mo. Hindi ko mag-gets. So, para magsasubscribe sila doon sa in-upload ko. Hindi. Alimbawa, di ba da-download mo yung Verbum or yung logos na yon. Tapos meron kang hard copy ng mga books na merong ISBN. Kung yung book na yon ay available doon sa logos store, pwede mo siyang directly i-scan tapos i-upload niya. So, hindi mo na siya kailangan bilhin ulit. Ay, hindi. Yung wala ako, doon ko kukunin. Pwede naman. Punta ka lang ng store tapos doon ka mag-search. So, yun. Very powerful yan. Yung software na yan, sa ngayon, yan yung pinaka-powerful na software when it comes to biblical research.
Sa ngayon, wala pang Ah. yung mga So yun effort ang wala gano'n yan. ko. Yun ang gagamitin ko at the moment. Para ano. Kasi kumpleto na ako eh. Meron na ako niche na. Ganyan buko na niche na nakuha ko ng mga box ko. Yun lang, kung sa social media, syempre, mas maganda pa rin yung isang click ka lang. Mm. Ayun pala may pinadala sa akin 3 libro si Ate Mary. To be honest, hindi kasi lahat available eh. Yung mga libro. Hindi lahat available eh. Mga nakasulat sa libro. Tsaka sa edad ko, hindi na ako pwede magbasa ng libro. Madali na akong mahilo. Dapat Ang talaga ganon? malayo. Tsaka malaki yung text. Ganon? Hindi ko na kaya. Hindi na ako pwede magbasa ako ng minute. Nahihilo na ako. So dapat talaga malaki yung text. Kaya pinili ko na yung sa screen na madali mabasa. Saka ito, ang dali magpalit ng ang dali magpalit ng Bible. Kung gusto mong i-search sa iba, yung rendering ng ibang version, madali mo may compare. Okay. Pinag-uusapan kasi namin kanina yung nakaraan yung logos. Pag-usapan namin at yung philosophy na ginamit ni Heraclitus, yung about sa paano nito sa logos, yung philosophy na ginamit niya na unity of opposites. Magkakaiba kasi ng usage ng logos. Kaya si John, yun ang tinatarget niya. Correct. Therefore, yung term na logos during this time, that is open for interpretation. Kasi ang daming mga philosophers na nag-interpret dyan sa logos na yan before dumating yung panahon ni John. Yeah? Yes. So therefore, yung logos, yung term na logos, it is open for interpretation. And the good thing, merong interpretation ang isang philosopher na kagaya ni Heraclitus na yung opposites, unity of opposites. Kagaya ng isda tsaka tao, diba? So, they're opposites, pero may unity because meron silang common denominator. For example, yung isda, nabubuhay sa tubig. Yung tao, nabubuhay din sa tubig. No? Yung isda o yung tao nabubuhay sa oxygen. Yung tao o yung isda nabubuhay din sa oxygen. Yeah? So, pero hindi siya pwedeng tumira sa oxygen. Ganun din yung tao, hindi pwedeng tumira Si sa Albert, maganda yung ginawang research ni Albert dyan sa logos. Pinalo ko lang yun, nilagyan ko lang siya ng mga citation. Ay, paano? Bababa na ako. Ako yung magtatrabaho na. Magpapaalipin na sa lapi. Si Albert, malapit magtatoni ko yun. Sige, Uncle. Malapit na yan. Konting aral pa. Sige po, bye-bye. Proud talaga si Albert Catholic kasi open-minded naman po. Pag nag-aral siya ng ecclesiology. Si Albert. Si Bro Albert kasi talingarong theologian. Okay. Yung kaibigan pa Ayun, no? Whopping talaga mga heretic nanununog ng mga protestante. Yung pagsunog sa mga protestante, hindi naman authority ng yun hindi yung batas sa iglesia, batas yun ng civil law. Yung faith sa atin, kung batayan ng faith kung heretic siya. Pero yung ang mga Catholic pinapatay nga eh. Yeah, tingnan niyo yung Mexico. During Uncle, sa Nigeria. World War, dito sa Mexico. Sa Mexico na lang eh. Meron 500,000 priests before sa Mexico.
pinapatay nila yung mga pari na yan, no? During Dami World yata, War I. 500,000, priest. Oh, Dami. World War, 500, 5,000 or 50,000 priests, something like that. So, pinapatay nila lahat yan to serve 5 million people, no? So, pinapatay nila yung mga pari natin. So, natira na lang 500 priests. Yeah, to serve 5 million. Ang dami. Dati, ano pa yata, Tridentin. Tridentin pa ba yung time na yan? Try din. Ay, puro pagod yung pare nun. Wala pa mga lay minister nun. Di ba? Ano yan, during World War I to World War II yan. Pinapatay nila yung mga pare. So, kita nyo, tayo pinapapatay. Di ba? In-execute nga tayo, may laman ng dyaryo yan, yung pare pinapatay. Pero no comments. No comments. Kaya yung Kasi mga hindi naman talaga ano tayo tanggap natin yan na pagiging Kristiyano, hindi talaga yan biro. Hindi yan parang panay lang lagi nasa pasarap. Lagi talaga may mga pagsubok yan. Well, hindi naman nahayaan ng Diyos na pasanin natin yung pagsubok na yon nang higit sa makakaya natin. Kaya hinayaan ng Diyos umiral yung evil na yon na pasanin natin. Kasi alam niya kaya. Ganun lang kasi nangingialam yung Diyos di ba? Merong divine intervention na nagaganap. So, yun. Pwede po magtanong, yung IFI ba, naguguluhan ako, classified as ano sila? Against Rome? Against po ba sila sa Roma? Ano? Kasi nga, di ba nagpipreach yung babae, pare yung babae sa kanila? Saan ba? Ano? Saan ba? IFI. Ano yun? Aglipayan. Aglipayan. Protestant yun. Aglipayan Church. Hindi naman sa atin yun Protestant tayo kasi hindi na yun sila. Wala nang putol na yung ano doon. Church father. Ano yun? Yung hindi na valid yung yung ano nila. Yung tinatawag na holy orders. Wala nang apostolic succession doon. Putol na. Wala nang apostolic succession. Protestant na ang tawag doon. Kaya masyado na. Sige. Elevator. Hindi. Pagbaba ng elevator. Akit ka ulit. Akit ka ulit. Kasi makawala na signal Sige. Dito kasi ako sa anong floor ba to? 57th floor. Taas ng ano mo building nyo dyan, no? So, yun, no? Ano pa bang ano natin? Tapaksa. Pwede, open pa tayo ng topic. Ako mag-open. Teka, mag-isip ako. Open ko na paksa ay ang ito. Dito sa Genesis, yung tinatawag na sumpa ni yung prophetic curse ni Noah kay Canaan. Canaan ba? Canaan or Kanaan ba? Kanaan? Or yung anak ni Ham? Yung basahin nyo nga asa na yan I think Genesis 10 or Genesis 10 or Genesis 10. I think yung Genesis 10 yung nakita ng kahubaran ni Ham ang kahubaran ng kanyang tatay. So meron tatlong interpretation diyan. Nakipagtalik siya sa nanay niya. Isa yan yung tinatawag na maternal incest. Isa pa lang yan. Kasi andun yun sa may utak, di ba? Nasa Nakipagtalik siya sa nanay niya? Oo. Hindi. Actually, nakipagtalik siya sa Nakita mo yung kahubaran ng lalaki kapag... hindi siya literal. Sorry. Teka muna. Hindi. Totoo yan. Yung pagkatapos ng Great Flood. No. Meron tatlong interpretation diyan yung isa after ng Great Flood, etong sino yan, Uncle? Si Noah. May anak siya, di ba? Oo. Makikita niyo may kwento diyan na nilasing siya. Nilasing. Nilasing siya. Tapos I think parang nalasing lang
nalasing lang yata siya, hindi siya Nalasing nilasing. lang yan sa noon. Nalasing. No. Kasi Actually, uncle, ano yan, pinaksayan ni Sam Shimon. ano ni Sam Samon diyan kasi sa atin direct to the point ang tinanggap lang ng Catholic Church diyan yung tinatawag na literal interpretation. Yun pa lang yung tinatanggap natin diyan, hindi pa tinatanggap yung iba or hindi pa kumbaga neutral pa lang kumbaga hindi pa ina-approve. Yung rabbinic hypothesis. Parehas yan dun sa yan yung uncle diyan ang galing yung sasabi nilang yung sa Kanaan, 'di ba, yung mga malalaki, mga giants. Kasi Okay. may prophetic Tapos- curse diyan si di ba? Si Noah. Yes, tama. Oo. Tapos diyan din nakalink yan uncle kay kay Lot. Si Lot, 'di ba, yung nung maging asin yung asawa niya. Oo, may link yan doon eh. Nakita mo mga anak niya yung kasama niya, 'di ba? Ano na yan? Nilasing din siya. Nilasing siya yung Tapos, kalituhan sa morality. Kalituhan kasi sa morality. Yes. Kasi akala nila sila na lang yung natitirang tao. Nakita mo? Tapos yung isip na yon, actually yung ignorance doon sa kanila, siyempre kailangan nila mag-exist eh. So nakisiping sila sa tatay nila. Kita mo? Tapos yun doon naman kay Noah, yung nakita mo yung kahubaran nung yun sinabi doon, yung talasa sa may talata. Leviticus 18:8. Oo. Leviticus 18:8, yung kahubaran ng tatay mo, yun yung pagsiping sa kanyang asawa. Ginalaw o nakipagsiping sila doon sa kanilang ina. Maternal incest. Doon lang, yung isa lang yung isang anak lang, hindi lahat may Yes. Oo. Yung So, may sinumpa lang. incest doon. Incest, maternal incest. Pero alam niyo yung isang interpretation diyan, yung tinatawag na castration interpretation. Baka yun na matindi. Alam niyo yan? Oo. Castration interpretation or yung pero rabbinic hypothesis Alam niyo yan? Yun yung binaog niya or binaog niya yung tatay niya. Si Noah. Kinapon niya. Kinapon niya. Kinapon. So, isa Kinapon yun niya. pero hindi pa tanggap yan. Pati yung maternal incest, hindi rin tinanggap ng Catholic yan eh. Ang tinanggap lang natin, literal. Kita nyo, pabor pa nga sa akin sa style ko kasi, di ba sa ako, yung argument ko, letra por letra madalas yan, di ba? So, ang tinanggap ng Catholic Church, yung literal na nakita lang ni Ham, yung kahubaran ng tatay niya. Tapos, ang nangyari, pinagtawanan niya. At pinagkalat niya pa sa dalawa niyang kapatid. Samantalang yung dalawa niyang kapatid, nirespeto yung tatay nila at tinakpan yung kahubaran. Dinamitan, no? Oo, dinamitan. Tapos yung curse doon, hindi yun parang nagalit si Noah. Actually, yung tinatawag na prophetic curse na napansin niya itong ugali ng anak ko na to. Parang prophecy ni Noah na itong mga anak nito ganito magiging si Kanaan. Pero actually uncle, may kita mo uncle, kaya nagkaroon ng sumpa yung Kanaan kasi si Ham, 'di ba, si Ham nakipagtalik siya dun sa nanay niya. Isa sa yan. Oo. Tatlo kasi yan yun yung curse mismo. Ang alam ko yun yung curse. Bakit meron tayong interpretation ng ganun na yung halimbawa doon nga sa may Leviticus na sabi Leviticus 18:8. Doon nakuha yun. Yung lalaki, pag nakita mo yung kanyang kaubaran, ibig sabihin nun, kinalantari mo yung asawa nun. So, tama. Oo. Pero yun nga, mga Angela, kumbaga, hindi ko rin tinatouch yan, Uncle. Hindi pa, Brother Bench, hindi pa tinatanggap ng Catholic yan Yes, Uncle. Pero ito isa sa mga dahilan, Uncle, no? Kasi rabbinic hypothesis talaga yan. Matagal na yan. So, Uncle, yan, di ba? After the flood, no? So, konti lang yung tao. Sila lang. Pamilya lang. Yun siya. Uncle. May asawa siya eh. Hindi rin talaga. May asawa siya noon eh. Kaya mali talaga ginawa niya. So, ganito yun, Uncle, no? After the flood, onti lang sila. So, parang, tas nakita niya yung kahinaan ng tatay niya, yung kaubaran. So to assert domination, no, parang gusto niyang i-dominate yung grupo nila, siya yung maging leader.
No, parang inano Tama. niya yung asawa niya, no? Yung mama niya. May kinalaman niya sa otoridad na parang ito si Ham, gusto niya maging authority dun sa magiging, kasi bagong lahi sila eh. Isa yun. Yes. Oo. Isa yun dun sa interpretation. Dalawa Di ba yan, parang meron lion? pa isa, yung tinatawag na castration. Yung castration, walang pagtatalik Yung na nangyari kinapon- dun walang pagtatalik na nangyari. Kasi kung mapansin mo, kaya nabuo yung hypothesis na yan, wala nang naging anak si Noah. Nung nabasa yan, wala nang na-mention. Yeah, So bakit ganon? Pero yung malapit yung katotohanan doon, yung si Kanaan, yung pangalan na Kanaan. Yung anak ni Han. Diba? Kasi Yun, sa yung anak incest, ni Ham. sa incest interpretation, yung maternal incest, si Kanaan yung Yun. naging bunga nung kasalanan Yes. nung Yes. sa Ni Ham. maternity incest. Samantalang ngayon doon naman sa sa castration, kasi dahil kinapon nga niya si Noah, yung anak niya naman yung susumpain. Kung ako kinapon mo ko, yung anak mo naman yung madadali ng sumpa. Pero yung pinaka tinanggap natin maganda rin. Yung literal interpretation, ang ganda ng literal interpretation, siya, mukha lang siya mababaw eh. Pero kung titignan mo, malalim yun. Malalim. Kasi, yung tinakpan yung kahubdan ng kanyang yung literal talaga. Alam mo yun, parang nakita niyo lang ang nangyari doon. Kung ano yung nabasa natin, nakita niya yung di ba nalasing si tatay niya. Tapos naging hubad. So, sobrang lasing, hindi na nakapagbihis. Pinagtawanan yun ni Ham. At ipinagkalat sa dalawa niyang kapatid. Siguro napangit yung pangangatawan ng tatay niya. Hindi kagaya ng dalawa. May respeto sila sa tinakpan nila. Tinakpan. So, nila. ibig sabihin, talaga ito yung niyan eh. Talagang matindi yung aral natin sa pagrespeto sa magulang. Tapos, honor thy father and thy mother. Yun talaga yun. Hindi siya, yung ginawa ni, ni Noah, hindi siya curse talaga totally. Na dahil galit siya. Kung hindi, prophetic curse yun. Kumbaga, yung meron sa kanyang binigay na prophecy, dahil na pinakita sa future na ganyan nga yung ugali ni na yun yung mangyayari sa mga anak niya, parang mapangit. Pero Uncle, makikita mo, para sa akin pagka nagninilay-nilay ako, parang may kurot na maring i-accept ko yung kasi saan yung maternal? Maternal incest? May mga giants eh. Tapos nung winipe na sila dun sa earth, yung mga giants, yung mga Nephilim, kasi nasa Bible yan eh. Doon lang talaga sila sa... Doon yan bago yung baha. Iba pa yan. Doon sa bago baha. Sa giant. Wala pa tayong dyan eh. Wala pa tayong official na sinasabi. Kumbaga, nanatili pa rin siya doon sa sa tatlo. Pero may giant, may Teka, Uncle. Pero nung bumaha, saan sila mapupunta? Kundi doon lang talaga yan yung mga watcher, yung Book of Watchers. Siyempre, either kakapit sila doon sa paano ba to? Sa ng survival ni Noah, di ba? So yung Noah's Ark, maring hindi ko lang alam eh. Parang may natira pang lahi ng mga giants. Tapos yun nga, kasi malalaki sila eh. Kaso sobrang taas ng baha eh. Nasa bundok na punta yung bangka, yung barko nila. Diba? Mabon ng bundok. Pero ewan ko bahala sila. Nun. Pero makikita mo hanggang nandun lagi yung corruption. Hanggang yun ano ba to yung isang Bible na Pero kasi kinang ko na yan eh. Kumbaga hindi na ako nag-focus diyan eh sa mga watchers. Watchers, Enoch, tapos Pero pa bang Book of Watchers? Hindi ko pa nabasa yan. Iba pa ba yung Book of Watchers sa Book of Enoch? Yeah. Kasama siya. Kasama siya. Yung Watcher. Yung hati-hati pagkaka-section ng pagkakahati-hati. Yun. Sa akin, dun nga ako, kasi meron dyan tatlo rin eh. Tatlong set din yan eh. May pang-apat pa nga yata yan yung dyan sa sa yung mga Nephilim. Yung isang set na dyan, yun yung alam niyo yung mga anak ni yung anak ni Seth
Ay, sino ba yun? Yung, di ba, nagpinatay ni Canaan si Abel. Si Abel, Oo. Ngayon, si Seth yung bunso. si Seth. Ang nakita ko diyan sa isa sa mga rabbinic hypothesis, which is meron talaga silang ganun, yung alam niyo yung Book of Adam and Eve. Yung yung anak ni Seth. 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 Si Seth. Nasa bundok sila. Nasa bundok sila. Parang tagatingin, minamasdan nila yung mga yung mga anak ni Cain. Kasi yung mga anak ni Cain nagpaganda. Nagsuot sila ng magaganda. Sino nagutos? Yung mga demonyo. Tinuturuan sila magpaganda yung mga babae ng mga anak ni Cain. Inaakit yung mga anak ni Seth. Ngayon ang utos ng Diyos, huwag kayong bababa sa bundok. Si Noah buhay na doon. Kaso bata pa si Noah. Si Noah lang hindi bumaba kasi bandang huli, natukso talaga sila. Kasi parang pinagmamasdan nila Pinagmamasdan nila, sobrang ganda ng mga anak ni Cain. Kasi tinuruan mag-makeup ng mga ng mga demons. Tsaka maglagay ng mga palamuti sa damit. So ang ginawa nangyari, bumaba na talaga yung mga anak ni Seth. Oo, bumaba. Nakipag-asawa na dun sa mga anak ni Cain. Iyon. Sexy, So nagano sila, nagkasala na sila kasi under na ng influence ng mga demons yun eh. Ang natira din si Noah, hindi talaga siya bumaba ng bundok. Hindi talaga siya hanggang sa dumami na yung tao dahil under na ng demonic yung mga yon. Mga naging matitindi na yon sila. Moral talaga sila. So yun yung isang sets. Ang isa pang sets diyan yung sikat, yung mga anghel na inutusan ng Diyos bantayan yung tao. Di ba? Ang layo, no? O, yun yung mga watchers naman. Tapos nagkaanak sila ng mga higante, ng mga giant. Kaya daming set niyan eh. Mga set ng story. Na parang merong Book of Giants, may Book of Watchers, tapos hindi ko alam nakapalob yan sa Enoch eh. Sa Enoch. Parang yung Enoch eh. Lagi ko napapanood niya sa mga YouTube yung Book of Enoch na yan. No? Talagang... So, pwede po magtanong, so Uncle Boy, yung pagme-makeup is sa demon palagi? Hindi naman. Hindi naman sa ganon. Yung pagme-makeup sa atin sa morality ng Catholic Church, neutral. Kasi siya. beauty is on the eyes of the beholder. Ang problema diyan kasi, ang tinatawag diyan is yung bakit ka nagpapaganda. Yung intention ang dapat yung intent. Tama. Ang evil doon sa yung intent. Sa hypothesis ng rabbinic hypothesis na ganong set. Yung intention ng mga anak ni Cain, ba't sila nagpapaganda akitin yung mga anak ni Seth, na anak ni Adan, na bumaba sa kanila, at pag napangasawa nila yung mga yon, under na lang sila ng influence ng demon. Kasi under sila ng influence ng demon. Pero yung pagpapaganda, I think neutral yun eh. Kesyo, meron siyang masasabi natin na yun yung origin, hindi naman natin masabi. Pero neutral siya. Wala naman masama doon. 'Di ba? Lalabas niyan po Sa yun nga, neutral talaga siya. Para ka lang kumakain, neutral. Ganun. Pero natatawa ko kanina kay Midan, Uncle. Kasi tinanong siya ng Orthodox. Kaya ang tanong sa kanya, alam mo ba ang ibig sabihin ng ng misteryo? Sabi niya, oo daw, alam niya. Ano daw? Hindi ko alam. Alam niya daw kasi wala naman daw, kumbaga yung revelasyon ng Diyos, hindi na yun daw misteryo. Kumbaga ang paniwala niya wala nang misteryo talaga. Hindi na misteryo yun. Masahin yung 1 Timothy 3:9. Kung hindi misteryo yun. Mystery yun. Kaya nga sabi, sa kanya nga wala na daw misteryo. Kumbaga, kasi sa atin ang standard yun ng misteryo, hindi natin maipapaliwalag kasi nga misteryo eh. Yun. Pero sa kanya, wala nang hindi maipapaliwanag kasi na-reveal na daw ng Ama. Naipahayag na daw ng Ama. Di wala na palang pangako. Wala na pala tayong mapapala pagdating ng second coming kasi na-reveal na lahat. Tama. Wala nang gift, wala nang surprise. Kaya, ba't pa tayo mananabik? Uncle, basahin yung Uncle. Yung 1 Corinthians 13.
Yun nga, yung mga Mr. F. Yeah. Andun yun, Ito si, by the way, si si Ozzy, oh. I-welcome natin. Ano ba to si Ozzy? Ano bang... Brother Ozzy? Catholic. Roman Catholic. Oh, welcome sa live, bro. Alright. So, salamat sa pag-akit, bro. So, entertainin ka muna namin, bro. Makipagkilala muna kami sa'yo. Mga Catholic din kami. Ito si Uncle Magic, dito si Jan, Orthodox na to. Si Kilala ko Georgie, mga Catholic. Ha? Kilala ko na po sila. Alright. So, kumusta, bro? Kumusta? Malugod ako na nakabalik sa RCC kasi 15 Talaga? years na. Protestant. 15 years Kailan? na. Kailan ka nakabalik? Ang hirap ng struggle mo, 15 years na struggle. July. Kailan ka nabalik? Kailan ka nabalik? Nung July. Ano July lang? Ay, bago-bago pa. Welcome Ano back, bro. nag-sa'yo na bumalik? Kumbaga, Masaya ako para sa'yo. paano mo naisip, paano mo na-convince yung sarili mo na bumalik? Oo nga, bakit? Kasi mga uncle, talagang na ako, sobrang dedicated na ako sa rosary nung bata ako. Pangarap ko maging pare. So, ang nangyari dito, na-misinterpret lang. Kasi may nabasa ako nung medyo ako gusto ko na maging mapanyaliksik ako. So, ang nangyari, may binasa ako sa Exodus. MBB yung gamit ko. Pero, pangontra, dun sa natin, yung pagsamba sa rebulto, nakakita ko dun sa Exodus 20 verse 4 to 5. Na-curious Do ako. not make unto thyself a graven image Yun. or any likeness like is in heaven or in earth or Yun. under the water. Ganun ba yun? Yun nakabisado ko na yung 10 utos. Yun yung Na, Okay. Yung kasing ng mga Protestant ngayon. So, yung misinterpret, nangyayari siya nung dati. So, sabi ni Scorpion King, hindi po kami MCGI, Catholic po kami lahat dito. Yes po. Yan. So, ang nangyari, Nalinawan ka naman na doon. Ngayon, Hindi okay ka pa. na. Pero okay na ako kasi na-misinterpret ko lang. And then may mga nakita akong mga manipulation kasi sa mga Protestant. Yes. Twist nila, sinisira ng Catholic. And then malapit na pala ako uncle mag 1 year na pagbabalik Uy. Ayos yan. November ako November. Ito, okay to si Bench, no? Ay, dating Protestant pero bago-bago lang sa Catholic. Pero nakita mo, Uncle Bench, yung improvement pag Catholic ka. Ang dami mga aralin, di ba? Oo, grabe, sobra. Ang dami mga aralin dito. kasi paniniwala ng iba is yung parang hindi malalim yung devotion nila sa sa aral ng Catholic. Na lang sila sa rebulto, sa deboto, ganun. Nagiging stick lang sila doon. Pero hindi nila na maraming gems o ginto na aral yung nila sa Catholic. Alright. By the way, masaya ako sa iyo, bro. Masaya ako sa pagbabalik mo, no? So, What religion mo before? KSL, magano tayo? Magpababa tayo isa siguro para may maakyat pa isa. Sino pa kaya? Born again. Diyan ka lang, Ozzy, Sige. Siguro si Adonis. Ito si Sinastin. Ito niya, nagpagpapababa kami ng tao para lang pakyatin kayo. Kaibigan namin yan si Adonis. No? Mantakin nyo yan. No? So, ganyan dito sa Catholic, ganyan dito sa platform namin. Magpapababa kami ng kaibigan, magpapakyat kami ng hindi kakilala para lang kausapin. So, Sir Ozzy, nung pagbalik mo, ano yun, may process po ba sa church, sa Catholic Church na... Siyempre, confession yan. I mean, matik yan. Confession. Kumpisal ka, bro. Hindi ako nagpa-kumpisal. Parang calling siya na meron kasi doon. Parang meron na akong instinct na may yung mali sa pinasukan ko. Hindi, So, ibig sabihin, yung first step, nag-confess ka, bro? Hindi pa ako nakapag-confess. By the way, ang sabi ko sa'yo, mag-confess ka na para magano. Sabihin mo lang, huwag ko may kasi ano naman yan ang kaharap mo kasi doon, yung pare lang, pero yung totoo niyan, yung holiness ni Jesus Christ, yung inaasahan mo doon. Ibig sabihin, si Jesus Christ ang magpapatawad direkta, gumagawa lang ng bridge yung pare para magkaroon ka ng connection kay Jesus. Yung tinatawag na
priestly parang ano siya intercession. Yun talaga trabaho ng mga priest. Kasi pag nilina mo yung priest sa Latin, yung pontifex. Pag sinabing pontifex, bridge builder. Tsaka ex opera operatus yan. Yes, ex operato. Ibig sabihin, yung mga sacrament, ang bisa niyan, hindi sa kabanalan ng pare, kung hindi sa kabanalan ni Kristo mismo. Ibig sabihin, si Kristo mismo ang kumikilos ng pagpapatawad sa'yo. Ginagamit lang niyang instrumento yung pare. So, yun. Kaya nga, meron yan sacramental seal. Hindi niya yan pwedeng ipagsabi kahit kanino. May excommunicate siya. Ang dadali niya yan hanggang kamatayan. Yung mga na yan. Kaya bawal yung mga mag-ipagsabi. Kahit putulan mo ng dila yung pare, hindi kayo pagkakalat niyan. So, yun. So, pasok pa rin siya sa kunyari, basta, lalalim pa tayo. Ituloy na natin. By the way, tanong kayo dyan sa baba. Sino pa? May nagre-request sa makyat si Tricker or si comment nga lang kayo dyan guys. Bye. Baba mo na Kate. Tinan nyo si Kate. Sakripisyo. Salamat Kate Sister Kate. Bigyan ko to. Alright. So yan. May isa pang space. Akyat po. Ito si Tricker. Walang pilitan guys, pwede nyo tanggihan yung ko, pero yan nga, nagpapakyat pa rin ako. At si Tricker, umakyat. Brother Tricker, kamusta? Anong church mo? Magandang hapon. Magandang hapon. Ako? Catholic ako. Balik loob din ako. Mandaluyong nga lang, joke lang. Hindi, Catholic ako, pure Catholic. Ayun So, welcome sa live. Bago natin kaibigan to si Tricker. Ngayon lang tayo nagka-encounter bro. Bro, matagal na ako nakikinig sa'yo. Sa baba nga lang, nangaasar lang ako doon sa mga iglot. Ano yung dati pangalan mo? Tricker din ba? Nalimutan ko. So ito, si Tricker andito, By the way, Tricker, salamat sa support, Kahit yung mga pangkulit-kulit niya, na-appreciate ko yan. Ano yun, bro? Nakapalo ako kasi matagal na. Isang taon na mahigit. Salamat, bro. Sa YouTube mo pa. Sige. Tama na ako kapatid, baka may gustong akyat. Dito lang ako sa baba, mapang-asar lang ako. Sige, salamat. Ito si Tricker guys, tandaan nyo tropa to. So ito, magkakit pa tayo. Si Ratcat. Si Ratcat. Si Mark, si Pilar. By the way, Ozzy, pwede ka magtanong na mga naguguluhan ka pa about sa Catholicism kasi bago ka parang nakabalik dito. Matulungan kita. Brother, bali hindi na ako nalilito. Sa mga kay Uncle Nash hindi na ako nalilito. Bali sila yung nagiging guide ko. Wow, si Uncle Nash, magaling talaga. Idol ko yan Tsaka kay Bench yan, sila lahat. Si Bench, okay ito. Si Uncle Magic, andyan. Ito, pakyat pa tayo. Sige, pabanan mo. Maraming salamat. Alright, sige bro, welcome back bro Masaya ako, nakabalik ka. Dito lang muna ako sa baba. Shout out kay Yoyen Shan. Yoyen Shan, yan. Kaibigan ko rin yan. Si Perseus. Iglesia ni Manalolo. Ano yun? Manalulu. Ano yun? Gara. Si Jupiter. Si SL. Ito si SL Tinap. Brother SL, bro. Ano mo? Ito si ATS, Dito rin. Tayo natin maging maayos. ATS, bro, akit ka dito. Pwede ka magtanong na kung ano-ano. Anong trip mo. Pwede ka magtanong, bro, Ratcat. Ano pa si Ratcat? May I know kung bakit gusto nyo ko paakyatin, anong gagawin ko dyan? Kasi po, pag andito ka, makakapagsalita ka. Yun yung isa sa gagawin mo. Pag umakyat ka dito, common sense ba? Ka. Alam nga naman pasayawin kita dito. Common sense ba? Mag-usap ka rin.
Pag mo iasa lagi sa magic yung mga ano mo, no, hindi po lahat isusubo sa iyo po, no. Si Ratcat ang gara eh. Tara, pakitahin ba? Huwag ka po kayong matakot dito. So, mo naman tinanong, anong gagawin ko sa TikTok? Bakit ako papasok sa TikTok? Dapat kung tanong ka muna, abnormal ka. Ano sa inyo naman yan eh. Kung natatakot kayo, di huwag kayo makyat. Diyan na kayo sa baba manood. No? Guys, ano nangyari? Ito pala si Sa. Na brownies na. Nagluto ako ng brownies. O yun o. Yun o. Penge. So, baka may spike yan ha. Yung si paigang Sumpong, ibigay ko sa inyo. Penge. Brownies. Ang galing ni Sumpong Sabi niya, Lupit talaga niya. sabi ni Ratcat, abnormal pala ako eh. Bakit pinapakit niyo ako? Si Ratcat, bahala sa buhay. Patingin ng brownies mo. Patingin ng brownies mo. Patingin ng brownies. Nagluto pa. Nabiyan pa yung sarili niya ng ganong pambira talaga. Ay, nabayot si... By the way guys, pa nag-repost, pa-repost niya. Jeez. Pa-repost niya dyan, isang repost niya dyan. Sa GG's. Parang tawa ng tawa, gusto na mag-asawa. Parang Nakoy ganun yung G's na nangyayari kuha. kay Ano Tango. man, wala mo kay asawa. Hindi, ganun yung mga kasabihan ng mga matatanda eh. Simping. Sami magmamadre ka ba? Flip top yun ah. Tawa ka ng Ganun tawa. ba Gusto yun? mo dapat Sami magmamadre ka ba? Flip top ba yan? Oo. Akala ko kasabihan ng matatanda yon. Gusto na ka magkuhan. Gusto ko collector. Paris. Magmamadre ka? Ano man? Yung pagmamadre, Pagmadre, calling oy, yan kay ah. sayang ang... Pagmadre, private, kay sayang na imong kuan. Basta, imong... Kay baw na ka. I think mas gusto ko Kay imong maging manang lector. na-preserve. Yung ano guys, Imo yung na pagmamadre, tsaka pagpapare, ano siya, calling. Hindi siya yung... Ang nangyari kasi, yung iba, gusto magmadre kasi may gustong takasang problema. Tapos pag wala ng problema, parang gusto, ano na, ano ko calling yan, nasa ano, ba? Ano, Uncle, what's up? Guys, meron akong sinabihan ako ng friend ni Jare The calling. na mag-debate siya din sa Cebu. Yeah, Ano na, ako doon para ako i-support, ain't no way. Gawain ko rin yan, Uncle, no? Metaphysical standard. Ito si ano, si Intellectus. Ano yung church mo, Intellectus? Katolik ka na, Uncle. Ano po, Catholic Church of yan, Christ Catholic. po. Church of Christ 33. INC? May tanong ako sa iyo, Kuya Boy. Opo, sige. po, iglesia ni. Kuya Boy, bakit po sumasamba ka sa mga imahen? Ano kasi yan, loaded question. Pwede kong ibalik yan na bakit ka, kumbaga maglo-load ako ng question na. So, bakit ka sumasamba sa araw at buwan? Secret. Diba? Loaded question na siya. So, ibig sabihin, meron nang nakaload sa Ba't di mo masagot, Kuya Boy? Loaded question nga. Ang sumasagot doon, yung mga mangmang sa logic. Hindi ka ba mangmang sa logic? Hindi ako mangmang sa logic. Di pala eh. Kasi yung logic, bro, actually, art of reasoning and correct thinking. Sige, baguhin ko na lang yung tanong ko, Kuya Boy. Kailan birthday mo? Hindi ko pwede sabihin, bro. Wala. Nasa ako na, tumatakbo. Ang lakas ng trip na ito ni Intellectus. Hindi naman ako artista. Ako Artista birthday ba ko, ako? August 7. Tama na Tumatakbo si pag-roleplay Kuya mo, Boy eh. gapuin ka na. Bugin ka na. Hindi napansin nyo? Tumatakbo sa tanong? Personal yung question Roleplay mo, pa, Mor. Bonggang. Uy, ano yan? Personal Catholic po. yan. Ito na lang. Impersonal Catholic yan. question na lang, Kuya Boy. Impersonal na lang. Hindi ka ba? Yung maganda yung malalim naman, bro. Yung malalim. Oo. Ano ang pinakamalalim na parte ng ocean sa Pacific Ocean? Marian Trench. Hindi ko siya naaral eh.
Ayan, tanongin mo si Bench, mahilig sa ganyan topic. Di ko siya feel. Oh, pinapasa mo yung tanong. Kita niyo? Hindi ko siya feel. hindi mo Sana, Kuya Boy. Hindi mo na-gets yung tanong ko, yung premise ko. Ang sabi ko, malalim na tanong. Hindi ko sinabing malalim yung na dagat, bro. Oh, So, hindi, illogical malalim na tanong. naman. Oh, ito, Malalim na logical tanong, naman. hindi ko maghanap ka ng malalim na dagat, bro. Hindi ako naghahanap. Nahanap na eh. Ito na lang, Sige. baguhin ko yung tanong. Pangatlo na to. Lakas ang trip mo talaga. Di na makasagot eh. Pangatlo na lang. Ito, Kuya Boy, gusto mo malalim na tanong. Gusto mo, ayaw. Tanong na, bro. Hindi, sagutin mo yung tanong ko. Gusto mo malalim? Parang parang edits. Redundant na. Wala, tumatakbo na naman eh. Redundant. Ako na nga nagsabi, inulit mo. Sige na, si Kuya Bench na lang tanungin ko. Ikaw na lang tanungin ko, Kuya Bench. Sige. Anong paborito mong posisyon? Affirmative or negative? Affirmative or negative, boy? May kasunod. Go ah. Oy, Uncle Boy. Wag mo sila sa yan. Alam mo kung sino naman yung si Intellectus. Kilala mo lang ni Kuya Boy. Kaso baka hindi. Nakalimutan ko na to eh. Baka nakalimutan ako. O kita mo. Sino to? Nakalimutan Kita mo kayo, nakalimutan bro. niyo. Siya lang naman yung sumako kay Midan. Nalimutan ko na. By the way, sige Siya lang lang. naman yung sumako kay Midan, Uncle. Siya lang Tumatanda naman na si yung Kuya sumako Boy. kay Midan. Oo, matanda na ako. Okay yan. Congrats. Ano topic nyo ni Medan? Ano yan? Catholic yan, Uncle, si Intellectus. Ano topic nyo ni Medan? Physics. Physics? Metaphysics, pero sabi niya physics. Eh di physics. Metaphysics, ano yun? Si Kuya Nash? I almost Kasi yan, forgot, si- Kuya Boy Letra. Ang tanong ko tungkol kay, ano ba yun si Bromar, yung comedian Catholic? Heretic yun. Anong heretic? Hindi, heretic Yung sa nga mga yun. tanong ni Intellectus, sabi niya, yung sa Felix School pa, Uncle, yung if God is all-knowing and all-powerful, why does He allow the suffering? Kasi Ako yun na sa lahat, ang sagot dyan, una, dun muna tayo. Bakit tayo nakakaramdam ng pain? Kasi mararamdaman mo yung suffer kasi merong pain. So mararamdaman mo yung pain kasi kung walang pain, hindi mo malalaman kung saan yung may mali. Yung pain. Dahil sa pain yun. Ngayon, so anong klaseng suffer naman yung sinasabi mo na nag-exist? Kasi yung may dalawang klase ng suffering. Yung isa, yung punishment. Yung isa naman, yung pagsubok lang. Yung suffering, katumbas yan ng tinatawag na na divine retribution. Yung punishment. Kaya ka nagsasuffer kasi punishment sa'yo ng Diyos yan. Kasi yan yung ginawa mo sa kapwa mo. So, ang ginawa sa'yo ng Diyos, dahil meron siyang divine justice, gagaya ng nangyari kay Haring Herodes, pag binasa niyo yung historical background ng behind na nasa Bible, si Herodes yung nagpapatay ng mga sanggol, matinding punishment yung binigay ng Diyos doon, sobrang tindi. At masaklap yung kanyang naging sakit at naging buhay. Puro suffering talaga yung inabot niya. Talagang unti-unti siyang pinatay. Pinaramdam sa kanya yung ganti ng Diyos dun sa mga pinapatay niyang bata. So yun yung isang uri ng punishment. Hindi yun Felix Culpa. Divine justice yun. Talagang pinarusahan siya ng Diyos kasi nga masama siya. So yung isa naman na nagsuffer dahil meron tinatawag na Felix Culpa, hinahayaan ng Diyos yung mangyaring evil. Yung evil na yun, pinahintulutan niya yun kasi kayang pasanin yun ng tao na believer. Kunyari, si Job. Pinahintulutan niya si Satanas na gawin yun dahil alam ng Diyos yung capacity ni Job. At sabi nga sa Bible, hindi ka bibigyan ng Diyos ng pasanin na higit sa iyong makakaya. At hindi ito hayaang mag-exist kung hindi niya ito kayang o
o kung hindi ito magdudulot ng dobleng kabutihan sa mawawala dahil sa suffering. Kunyari, yung nangyari kay Job, alam ng Diyos na mali si Satan, na kahit mag-suffer si Job. Boss, babalik ako. Leave mo na, natatay ako eh. Bye-bye. Sige bro. Mababan pa tayo dito, pambila to si Intellectus eh. Babar naman eh. So yun Mhm. So yun, alam nyo na ba yun? Yeah, I know. Woo! Ba't ganyan ka ngayon, Sammy? Parang masyadong energetic ka. Ano nangyari sa'yo? Yung ilaw! Ano nangyari sa'yo, Sam? Yung ilaw! Ay, ilaw. Ilaw sa kwarto ng auntie ko. Umiilaw. Takot na ma-explode. Ganun talaga. Ilaw yan, umiilaw talaga yung ilaw. Ikaw talaga, Sam. Sino ba yung si Intellectus ang gulo? Hindi, Uncle, ano lang yan, malakas lang tama nun, pero katolik yun. Malakas mang manarantado. Pwede naman, kung susubukan niya yung antas ng ko, pwede. Kung kaya niya. So, yun, no? So, yun, yung suffering, no? Hindi porket merong suffering, na kaagad, parang yung Diyos din na nangingialam. Parang tinamad na yung Diyos na mangingialam, no? Diba, okay, yan. So, okay, no? Diba, So, gaya ng suffering sa hell. Diba? So, kaya sila nagsasuffer doon kasi death nga doon. Dahil puro death doon kasi nga wala ng life. Ang source ng life ay ang Diyos. So, kung walang Diyos doon, edi puro death. So, puro suffering. Dahil immortal ang kaluluwa ng tao. At pati na yung tao mismo immortal. Yung mismong tao immortal eh. So, yun. Dami ko natutunan ni mo, Kuya Boy Letra. Ikaw lang, Sam. Parang wala kang tiwala sa akin, Sam. Believe ako sa iyo eh. Sige, pakit lang tayo. Ang ating Reformed Calvinist. Reformed Calvinist. Yung about sa yung specific lang yung 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 redemption, yung ano bang tawag doon sa redemption nila? Predestination o ano? Predestination, yun ba yun? Kasi Calvinist yun eh. Meron pa bang meron pang Reformed Calvinist? Ano yung Reformed Calvinist? Ano yun? Meron, nagsasubscribe sila sa sa kung saan sila agree. Halimbawa, kay St. Augustine, nagsasubscribe daw sila sa turo ni St. Augustine. Ano naman turo ni St. Augustine yung lahat ng turo ni St. Augustine? About sa Katoliko rin yun. Meron ko doon sa mga yan? Alright, sige. Kuya Boy, meron akong tanong tungkol kay Romar. Ako muna, may question ako kay Uncle Sige, Boy. question. Isa lang. If habang buhay ka pa, Sige. buhay ka pa, may nagkasakit ka. So, ibig sabihin, malilesen na yung pagtitiis mo sa purgatory? Hindi naman yun. Pwede, pero hindi yun eh. Kasi nga, yung sakit, iyan din yung bunga ng kung anong ginagawa mo. Hindi ka magkakasakit kung ka. Diba? Tama naman eh. In scientific. Kasi yung science at faith, nag-harmonize yan sa Catholic. Diba? So, kaya tayo nagkakasakit. Ibig sabihin, meron tayong obligasyon na alagaan natin at disiplinahin natin yung ating sarili sa mga bagay-bagay. Kasi nga, bakit nagkakaroon na ng mga sakit? Tandaan natin, may mga discoveries ng science natin, ng mga doktor natin sa medisina. So, dahil kaya na nating alagaan yung sarili natin gamit yung knowledge na binigay ng Holy Spirit sa mga doktor at mga scientists. So meron na tayong awareness kung ano ang tama at mali na dapat nating itik sa ating katawan at kung ano nating dapat gawin natin sa katawan. So pag ikaw ay kumain ng kumain, tataba ka. Pag ikaw ay kinulang sa kain, papayat ka. So science yun at ang science, yan ay nag-harmonize sa truth ng doctrine. Ngayon, kung yung sakit mo naman ay may kinalaman sa mga black
Naku, mukhang malalaglag tayo ah. Dito na kagad ako. Malinaw ba? Okay na. Alright. Yun na. So, yung sakit naman, kagaya na nangyari kay Haring Herodes, yung sakit na yon, kaya binigay ng Diyos yun kasi nga divine justice. Kaya hinayaan din siya. Kasi sa totoo lang, Uncle, lag ka. Nawawala ka. Kumakape. Baka hinay signal. Oo. Yan lang. alright, nandito na ulit ako. I'm back. Malinaw na ba? Okay na, Uncle. So, yung kay Haring Herodes naman, pwedeng hinayaan siya ng Diyos na malid dun sa mga sakit na yon. Kasi, tanda natin, pwede naman tayong ilid ng Diyos. Kunyari, sumampalataya ka lang sa Kanya at ang hiling mo ay maging maganda ang buhay mo, pwede kanyang ilid papunta sa magandang buhay. Gagabayan kanya sa mga hakbang mo nang hindi mo namamalayan sa magandang buhay. Yun yung tinatawag na divine providence. Pero, dahil nga siya ay makasalanan tao, ang pwede sa kanyang ibigay ng Diyos yung divine retribution. Na masama ka, bibigyan ka rin ng Diyos ng kasamaan. No, yun yung nangyari kay Haring Herodes. Hinayaan siyang mag-suffer sa sakit. Kasi healer naman ng Diyos eh. Si Kristo nga kaya magpagaling ng mga bulag, di ba? But hindi ba niya kayang pagalingin si Haring Herodes? Bagkus pinalala niya pa ito. Talagang malala ang sakit ni Haring Herodes. So it doesn't mean na nabawasan yung kasalanan niya. Kasi yung kasalanang nagawa ni Haring Herodes kasi wala namang kasing kapatawaran yon. Kasi nga hindi na siya naniniwala sa Diyos eh. Wala na yung Diyos sa puso niya. Hindi magagawa ni Herodes yun kung may Diyos sa puso niya. Tandaan natin, ang konsensya, ang salita ng Diyos sa ating mga puso. So, anong ginawa ni Herodes? Pinagpapatay niya yung mga sanggol. Inutusan niya yung mga tao niya patayin ng mga sanggol. Which is mga walang kung ikaw ay tao na nag-iisip, walang kamongmong yung bata at ikaw rin meron kang anak. No? Pati sarili niyang anak, pinapatay niya. Nagkaroon ng mental illness na rin si Haring Herodes eh. Pag binasa niyo yung aklat ni Saint ano pangalan yung historian na church fathers na nagsusubscribe sa sa Arian. Pero historian siya. Yung history yung tinitignan natin sa kanya, hindi yung doktrina niya. Ano ba yun? Basta nalimutan ko na pangalan. No, basta pag magbasa kayo ng history patungkol sa background ni Herodes, yung nagpapatay sa mga sanggol dun sa angka ng mga Hudyo nung isisilang si Kristo. So pati yung mga anak niya pinagpapatay niya dahil nga meron na siyang mental illness at parang masyado niyang iniingatan yung kanyang posisyon, no? At ayaw niyang agawin ng ultimo ng anak niya. At yung sakit niya doon talagang matindi. Baga talagang unti-unti siyang pinapahirapan ng sakit niya na yon. So, kasi parang ang nangyari, pinapakita ng Diyos na sa mga tao na nawalan ng anak na mayroong Diyos. Nagkaroon ng divine justice. Pinakita ng Diyos yun. Hindi lang kasi yung impyerno yung pwedeng gamitan ng divine justice. Ultimo yung kasi yung on that time, siguro marami nang nabagsakan ng halos langit at lupa dahil pinatay yung sanggol nila. Nakita nila yung kinalabasan ng buhay ni Haring Herodes na pinarusahan talaga siya. Divine justice yun, harap-harapan yun. Diba? Para magbigay din ng maigante man lang yung mga tao na binawian niya ng anak. Kasi hindi naman siya Diyos eh. Ang Diyos lang ang may kayang bumawi ng buhay ng tao. Kaya sarili mo, hindi mo pwedeng patayin. Hindi mo sasabihin, sarili ko to eh. Hindi sarili mo, ikaw ba ang gumawa sa sarili mo? So ang Diyos ang pwede magpapatay ng bata, hindi ikaw. Diyos ka ba? Kung Diyos ka, sa'yo yung buhay. May karapatan kang bawiin yun. Hindi naman ikaw nag-create sa mga sanggol eh. Ang Diyos, siya nag-create sa mga sanggol. Kaya nung minsan, sa Bible, may makikita kayo pati sanggol pinapapatay dahil sa utos ni Yahweh.
Siya naman na nag-create doon. Pag mamayari niya yun, authority niya yun, nasa kamay niya yun. 'Di ba? Nagpapatay sa mga bata. Eh si Herodes, Diyos ba? Hindi. So, doon siya na-punish, no? So, hindi nabawasan yung kasalanan niya. Iyon yung bigat ng kasalanan niya at iyon yung kaparusahan niya. Pero hindi yun purifying parang purgatorio na pag pinaparusahan ka ng Diyos sa sakit mo, nababawasan yung kasalanan mo, hindi. Kasi yung tinatawag na walang kapatawaran. Hindi napapatawad. Yun yung impyerno. Kahit anong gawin sa'yo ng Diyos, hindi ka na niya, kasi hindi ka naman humihingi ng tawad eh. Paano ka papatawarin? So, pag sinabing walang kapatawaran, mortal sin, hindi na babawasan yung kasalanan mo. Pati yung mga good works mo, hindi na ibibilang yun. Wala nang bilang yung good works mo pag nasa state ka ng mortal sin. No? So, pag mamatay ka, diretso ka impyerno. Kahit nagsuffer ka pa dito, tas namatay ka, diretso ka impyerno. So, ganun lang siya. Guys, no? Ganyan yun, Ate Kate. Sana nasagot ko yung yung tanong mo. Kahit yung mga demons ay suffer ngayon, kahit wala sila sa hell na status yung lake of fire. Yung status nila, impyerno na yun eh. So, yun no. Sino to? Sino to? Basta nga, si Brother LA. Ano to? Kuya, totoo ba na inimbento lang ni Pablo ang Iglesia ni Cristo ayon kay Talibong? Wala naman ako narinig na sinabi ni Talibong, si Kuya Brother Wendell Talibong, na inimbento ni Pablo ang Iglesia ni Cristo. Walang ganun. Kalokohan mo lang po yan, no? So, pakit pa tayo. Kasi Nomina Sacra, idol, andyan, no? Si Mr. Secret. So, Ate Kate, meron ka pang clarification? By the way, 20% na lang ako. Baka mamaya mag-end na ako ng live, ha? So, kasi wala ko sa sa bahay. Wala akong saksakan ng kuryente dito. Naubos na rin yung power bank ko. Okay. Ikaw, si Sammy. Si Sammy, ano yung tanong mo? Tungkol kay Romar, ano yun yung Romar black card Chua. niya? Heretic nga si Romar Chua kasi akala niya yung mga holy pwedeng gamitin sa mga jokes. Ang pag sinabing holy, yung salitang kadosh, separate from ordinary. Kaya nga yung pangalan mismo ng Diyos, tinatawag na nomina sacra o holy names, hindi mo pwedeng gamitin sa biro. Kasi nga, separate from ordinary, hiwalay siya sa mga ordinaryong bagay. So, yun yung pagiging heretic ng tao na yun. Heretic yun eh, sino magtanggol dun? Ako, labanan ako. Hindi natin pinagtatanggol yung tao, ang pinagtatanggol natin yung pananampalataya. So, ang nakakainis lang dun, yung mga supporters niyang pro-Catholic, pag pinuna ko si Chua, parang ako pa masama. Sila lang ba Catholic? Catholic din ako. So, hindi naman yung personality na kung ano man, wala naman akong pakialam doon kay Chua, kung ano man, sino man siya. Ang may pakialam ako doon sa faith na ninonormalize niya yung mga bagay na hindi naman tama. Sinong mag-correct? Kung hindi ko i-correct yun, konsensya ko. 'Di ba? Konsensya ko yun. So, heretic yun si Chua. Ginagawa niya sa biro, una sa lahat, yung mga songs, yung mga sacred songs, yung mga tinatawag na doxology, na mga kanta. Dinadaan niya, hinahaluan niya, nire-remix niya ng mga Culture na music. na hindi nga niya alam kung saan ba nag-root yung mga kanta na yan. Hindi mo nga alam kung may subliminal message pa dyan. Tapos yung imahe ni Jesus Christ, doon na ako hindi kasi yung mga kanta-kanta ginagawa niya na hinahaluan niya ng mga culture na music. Yung culture na music, sige, neutral. Okay. Pero yung gagawin din mo siya sa mga para magpatawa, tas ihahalo mo sa mga sacred songs, hindi siya maganda. Dati nga, bawal nga hipuin yung mga banal na bagay eh. Pare lang ang pwedeng humipo, mamamatay ka nga eh. Di ba? Okay. Yung Ama Namin remix, ginawa ni Ruben De Rosa yung sayaw ni Father Darwin talaga.
Hayaan mo na yun. By the way, ito si Chua. Ang nakakainis dito kasi Katoliko kasi to. At yung mga fans niya Katoliko din. So, buti sana kung protestante na lang to eh. Hindi ka pa maasar eh. 'Di ba? Ano to, Katoliko to eh. Influencer to ng mga Katolik. Nakainis lang ko sa kanya is yung ginamit niya, yung sa rally, like, Yun nga ako nainis, no? Nag-comment ako doon, hindi ako nagpapansin bilang boy letra. Ang ginamit ko personal account ko bilang normal na tao. Sabi ko, huwag mong gamitin sa biro yan, Lods. Sabi niya, dol nga tawag ko sa kanya, ibig sabihin idol, dol. Ngayon, sabi niya, ginamitan ako ng Bible verse. Gagamitan pa ako ng talata. 'Di ba? Ano 'yun? Pag lalaban siya ng sasabihin niya pa, andun nga si Jesus Christ kasi may nagmisa doon, andun yung Eucharist, andun si Jesus Christ. Kaya kung nandun si Jesus Christ, kung namumuhay pa sa lupa si Jesus Christ, malamang sasama sa rally 'yun. Tukmol talaga 'yun eh. it's really ridiculous kasi there are many people na claim that Jesus is an activist, like, Kaya wala nga, silang alam yung purpose, Ito. yung divine purpose niya. Eto, kung nandun si Jesus Christ, hindi siya sasali doon. Yung Eucharist kasi hindi nila naintindihan. Ang purpose kaya nagkaroon ng misa doon, dahil pag nag-take ka ng Eucharist, maiiwasan mong gumawa ng mortal sin. Pag isinabuhay mo yung Eucharist, pag isinapuso mo si Kristo, depende pa rin sa tatanggap. So yun ang purpose nun. Hindi dahil makikipag-rally din yung Eucharist. Tignan mo nga yung rally. Lahat ba ng activist doon normal na ano? Yung iba nga doon ang babato ng pulis eh. Okay lang yung rally. Neutral yan eh. Pero yung iba, parang nananakit. Wala naman ang pakialam sa pinaglalaban nila. Okay nga yung pinaglalaban nila. Pero yung mananakit ka ng tao, evil yun. So ngayon, ito naman si Chua. Ang ginawa ni Chua, titignan natin batay sa ating hatol. Ano yan eh. Bulag ba tayo? Nagpapatawa lang yan eh. Tingin niya, nagrally talaga yan doon. Nagpapatawa lang yan eh. Ang dala-dala niya pagpapatawa. Kinakaladkad niya yung imahe ni Jesus Christ sa pagpapatawa. Di ba? Pag pinuna mo, galit na galit pa yung ibang Catholic doon. Buti kung hindi ako Roman Catholic. 'Di ba? Roman Catholic din ako. Buti pa lang si Romar, hindi siya nahabol sa mga iba't ibang CFT. Yung iba, hindi siya pinapansin. Ako, hindi ko na kaya. Pansinin ko talaga yan. Batukan ko pa pag nakita ko yan. By the way, change topic na tayo. Yan na yan. By the way, sorry. Thank you Hindi ko lang babatukan. Thank you for answer. Expression ko lang yun Baka sabihin nyo, nang babatok talaga ako ng tao. Expression ko lang. Okay, thank you for the answer. Heretic yun. Hyper ka na naman, sumpong. So sabihin ko lang sa inyo, si Romar Chua, heretic. O yan na. Heretic na tao yan. Yung pinapansin yan. So yun lang, no? Pasensya na sa mga fans ni Romar Chua. Alright. Yeah, actually fans topic. ako ni Romar, pero not to the point na siya, like, there's sometimes na turn off ko sa yung ginagawa niya. So, okay. It's okay. Tingin nyo si Jesus Christ mag-activist doon? Kung nandito siya, ganun yung view niya? Theological view niya? Activist yan eh. Di ba masampalan siya ni... Sa Catechism of the Catholic Church, yung political messiah, heretic, yung ganyan turo. Nasa Catechism of the Catholic Church yun. Walang political messiah. Ang paghahari ni Kristo, hindi yung parang mag-govern dito sa earth. Kung hindi, siya mismo magsisilbi as a lamb. Yun nga yung pagiging kingship niya, nung kinurunahan siya doon sa krus. At ganoon din yung paghahari natin. Maghahari tayo, hindi na para tayo parang political messiah. Kung hindi, maghahari tayo in a sense nang tutulong tayo pag may nangangailangan. Ganun yung paghahari ng theology. O kunyari, maghahari ka. Paano ka paraan maghahari? Pag may nakita ang nangangailangan ng tulong mo, may kakayahan kang binigyan ka ng Diyos ng ability para tulungan yung tao na yun. Yun yung kingship mo.
Hindi rin nila alam yan. Yan nyo na. Alright. Thank you for the Okay, answer. pwede ka pa magtanong. Yeah, you guys, Thursday ngayon eh. It's the day. Kasi kung ito, kung meron may fans dito kay Romar Chua, pwede, no? Debate. O sino mga heretic Catholic sa na pare Catholic. daw? O, Catholic sa Catholic, pwede. Debate, di naman away yan eh. Intellectual study yan eh. O, so patanungin ko, heretic yan. Heretic yung mga view niyan. Anong alayan? Itanong mo kay yan. Father D. Pasikat lang. Yung pagpapatawa, neutral. Hindi siya evil, hindi siya neutral lang. Nagpapatawa ka lang, okay nga yun eh. Pero yung ginagawa niya na idadamay niya yung yung mga imahe ni Kristo na Yung mga sacred hindi dapat dinadamay. Sagrado nga eh. Sacred means kadosh means to separate. Oh, to separate. Extraordinary. Kung may sinasama sa mga ordinary. Si Father D, Father Darwin D. Hindi heretic si Father Darwin yun. Hindi. Grabe no. Hindi naman. Hindi heretic ang kuha kong bibi ko. Ano yun eh. Kaya yun ni Sammy. Siya. Fans si Sammy. Ni Father Darwin. By the way, namin si Father Darwin. Speaking, spiritual ng grupo namin. Si Father Darwin guys sa Ethos Bottom spiritual natin siya, advisor. Guys, no? So, yun. Ano bang role niya bilang spiritual advisor? Hindi advisor. Advisor siya sa priest. Oh. Okay. Akala ko maestro. Kasama na lang yung maestro, ibig sabihin guro, di ba? Hindi advisor ka, guro pa, di ba? Yeah, sige. Title din ng mga priest yun eh. Yung pastor, title din ng priest. Napaka-clingy ko sa kanya when we first met. By the way, bawal yan, ha? 16% na lang ako, guys. Mag-i-end na ako ng live. By the way, guys, no, itong live natin, it will be uploaded to our channel, no, YouTube, Boy Letra. Okay. No? May papanood yung replay doon. Subscribe yun niya. Subscribe na po sa channel mo. Kaya ito guys tuwing nagla-live tayo, hindi lang tayo dito nagkikwentuhan. Kaya ako nag-open ng topic kasi nagagawa tayo ng content natin sa natin tayo more on personal issues. Kaya kanina yung mga dito ko sinasagot yun, no. Sige guys. Ayan itong video i-upload natin sa YouTube para mabalik-balikan natin yung mga memories natin. Sana marami rin natutunan yung mga viewers. At susunod pag nag-live ako, ina-upload ko ulit sa YouTube. Hindi na ako nakapag-upload lagi, no? So, yan. Baba na tayo. Salamat.